Tumayo po tayong lahat. Sige po, tayo po tayo lahat para sa Panginoon. Yes, Lord. Bago po tayo mag-start, pasalamatan muna natin ang Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. We thank you, Lord, for this Sunday, Lord. Lord, ito yung unang linggo, Lord, ng taong ito, Lord. And Lord, wala kaming dapat sabihin, Lord, kundi thank you, Lord God. Lord, thank you, Lord, sa panibagong taon, Panginoon. Lord, hindi mo kami pinabayaan, Lord. Lord, di mo kami iniwanan, Lord. Bagamat, Lord, naka-experience man kami, Lord, ng pagsubok, Lord, ng mga challenges sa buhay, Lord, ng bawat isa, Panginoon. Pero, Lord, hindi mo kami pinabayaan, Lord. Lord, nanatili ka, Lord, sa aming tabi, Lord, simula una hanggang matapos ang taong 2024, Lord God. And Lord, maraming salamat, Lord, sa lahat, Lord, ng blessings, Lord, na binuhos mo, Lord, sa bawat isa. Lord, maraming salamat, Lord, sa mga taong nandito, Lord. Lord, thank you, Lord, sa blessings, Lord God, sa promotion, Lord, at sa lahat ng blessings na binibigay mo, Lord, sa bawat isa, Panginoon. Lord, patuloy kami, Lord, mananatili sa'yo, Lord, this 2025, Panginoon. And Lord, samahan niyo kami, Lord. Samahan niyo pa rin kami, Lord, simula ngayong buwan na to, Lord, hanggang matapos, Lord, at sa mga susunod pa, Panginoon. Lord, we just want to thank you, Lord God, sa pagmamahal mo, Lord, sa aming mga anak mo, Lord. Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Yes, shout, hallelujah! Sige po, bigyan po natin ng malakas na palakpak ang Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord, sa bagong taon, Lord, na binigay mo. Hallelujah! Pwede po bang pakibati naman yung katabi mo? Blessed and Happy New Year! Blessed and Happy New Year! Ayun po, bago po tayo mag-start, meron po tayong verse na babasahin. Pwede po bang pa-flash? Ayan. Ano po sabi? Psalms 118 verse 24. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go! This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Ano po sabi? Rejoice and be glad in it. Ano po ba ibig sabihin ng rejoice? Magalak, magsaya. Kaya lahat po tayo ngayon sasaya. Tingnan mo nga yung katabi mo kung masaya ngayong taon na to. Sige, tingnan nyo nga ang bawat isa. Ngayon, sabihin mo sa kanya, kung masaya tayo, sasayaw ka. Sasayaw ka. Yan, let's go! Come on, let's clap our hands for the Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. Come on, sabay-sabay po tayo. Whoa, oh, oh. 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 Whoa, oh, oh, 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 whoa, oh, oh. Come on, church! Whoa, oh, oh, 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 whoa, oh, oh. I'm casting my cares aside. I'm leaving my past behind. I'm setting my heart and mind on you, Jesus. I'm reaching my hands to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. Yes, today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today is the day. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, ano sabi sa kanta? Huwag mangamba. Amen? Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. I'm putting my fears aside. I'm leaving my doubts behind. I'm giving my hopes and dreams to you.
reaching my hands to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good, is good. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry. And I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today is the day. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Today is the day. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Come on, let's clap our hands for the Lord. Yes, Lord, today is your day, Lord. Today, yes, Lord, hallelujah. Hindi kami mangangamba, amen? Come on, church. Sabay-sabay natin itong i-declare at sabihin. And I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. And all my days I live for you. And all my days And I will stand. for you. And I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. And all my days I live for you. And all Yes, Lord, all my days. And I will stand. And I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. And all my days I live for you. Come on, for the last day. I live for you. And I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. And all my days I live for you. And all my days I live. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. It's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry. And I won't worry about tomorrow. I'm giving you my fears and sorrow. Where you lead me, I will follow. I'm trusting in what you say. Today's the day. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Come on, church. Today's the day. Today is the day. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Today is the day. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Today is the day. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Today is the day. Shout hallelujah! Salamat, Panginoon! Whew. Nakakapagod magpuri sa Panginoon, no? Pero dapat pa rin natin ibalik ang lahat ng papuri at pagsamba sa Kanya. Yes, Lord. We thank you, Lord God. Lord, sabi nga sa kanta, I won't worry about tomorrow, Lord. Lord, hindi kami, Lord, mangangamba, Lord, kung anong mangyayari, kung anong mangyayari sa mga susunod na buwan, Lord. But, Lord, sabi nga, Lord, sa kanta, magtitiwala kami sa iyo, Lord. Lord, lahat, Lord, ng dreams, Lord, lahat, Lord, ng hopes, Lord. Lord, nilalagay namin to, Lord, sa iyong paanan, Lord. At Lord, we surrender everything to you, Lord God. We give our lives to you, Lord God. Yes, Lord. We thank you, Lord.
This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Oh. This is my desire to honor you, and Lord, with all my heart, I worship you. And all I have within me, yes, Lord, I give you praise. All that I adore is in you. And Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. And Lord, I give you my heart, and I give you my soul. I live for you alone, and every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Oh, yes, Lord, have your way. Have your way. Have your way in my life. Have your way. I do every day. Lord, I give you my heart. Come on, church, let's sing with me. Give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. And Lord, I give you my heart, and I give you my soul, and I live for you alone. And every breath
every moment I'm awake. Lord, have your way in me. And Lord, I give you my heart, and I give you my soul. I live for you alone, and every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me, and Lord, I give you my heart, and I give you my soul. Yes, Lord, I live for you alone, and every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Oh, Lord, have your way. Have your way this year, Lord. Yes, have your way, and have your way. Let's sing this for the last time. Lord, I give you my heart, and I give you my soul. I live for you alone, and every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me, and Lord, I give you my heart, and I give you my soul. I live for you alone, and every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Yes, Lord, have your way. Lord, have your way in me. Yes, Lord. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. Yes, Lord. Lord, di mo kami pinabayaan, Lord. You carried us, Lord God, sa kabila ng pagsubok at problema. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness. And I look to you.
on, church, sing with me. Hallelujah. 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 We sing hallelujah. Hallelujah. We sing hallelujah. 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 And I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. And I will sing, I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. You never let us go. Through it all. Never let us go. Come on, church. Taas natin ang mga kamay natin. Hallelujah. Hallelujah. We sing hallelujah. 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 We sing hallelujah. 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 I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. And I will sing, I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness
sing this for the last time. Come on, church. You never let me go through it all. You never let me go through it all. Yes, Lord, pwede po natin palakpakan ng Panginoon. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Maraming salamat. Hindi mo kami nilet go, Lord. We love you, Lord. In Jesus' name, amen. Bago po kayo umupo, pwede bang sabihin mo sa katabi mo, hindi ka bibitawan ng Diyos. Hindi ka bibitawan ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka pababayaan. Amen? Alam mo ba yung pangalan ng katabi mo? Kilala niyo ba? Sabihin mo kay Lord, you'll never let... Pangalan niya? Pangalan ng katabi niyo. Okay. Ulitin natin, ha? Isa pa. One more time. Awitan mo yung katabi mo, yung partner mo. Sabihin mo sa kanya, Lord, you'll never let Tintin go through it all. Sabihin natin kay Lord, Lord, you'll never let, yung pangalan ng katabi mo, you'll never let Tintin go through it all. Minsan pa, sabihin natin kay Lord, you'll never let. Yan. You'll never, pangalan ng katabi mo, Tintin go through it all. Ngayon naman, tayo naman, you'll never let me go. Sabihin mo kay Lord, you'll never let me go through it all. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Thank you, Lord. Napakabuti ng Diyos. Amen po ba? Ang Diyos. Amen. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Hallelujah. Pwede na ba tayo magtuloy-tuloy? Okay na? Okay. So, we'd like to welcome those who are watching our FB Live. Hello po, hi po sa inyong lahat. Happy New Year, a blessed New Year. Pakibati nyo naman yung katabi nyo, a blessed New Year. Amen? Amen po ba? And dun sa ating mga nanonood sa ating FB Live, please like and share our broadcast para mas marami pa hong makapakinig. Okay, ngayon medyo maikli lang yung ating mensahe, pero ito po ay punong-puno ng prinsipyo. Sabihin mo sa katabi mo, prinsipyo. Prinsipyo para saan? Prinsipyo para tayo po ay sumagana, yan, umapaw, ano pa? Pag sinabing overflow, ano ba yung overflow? Ayun, siksik, liglig, at umaapaw. Umaapaw na pagpapala. Sino dito gusto maranasan yung umaapaw na pagpapala sa kanyang buhay? Para sa kanyang pamilya? Tama po ba? Gusto ba natin yon? Siyempre, alam nyo, pag hindi natin ginusto yun, alam nyo, madamot po tayo. Bakit? Hindi tayo makakapagbigay sa iba. Tama po ba? Tingnan nyo, kapag sapat lang ang pagpapala, makakapagbigay ka ba sa iba? Pag sapat lang para sa pamilya, makakabigay ka ba sa iba? Sa kapitbahay, sa mga humihingi, sa mga nangangailangan, makakabigay ka ba? Hindi. Bakit? Sapat lang eh. Kaya ang gusto ng Diyos, ano po? Umaapaw. Sabihin mo sa katabi mo, yan ang mararanasan mo. Amen? So today, bibigyan ko kayo ng prinsipyo. Ang title ng ating message is about Overflow 2025. Yan ang deklarasyon natin, Overflow 2025. Overflow saan? Ikaw, kung saan mo gusto. Mag-overflow ka sa finances mo, mag-overflow ka ng maraming mga, ari-arian. Tama po ba? Pwede ba yun? Pwede. Bakit? Ipamana mo sa ibang tao. Pamana mo sa mga anak mo. Tama po ba? Parang ayaw nyo umamin, Parang ayaw nyo ata. Amen po ba? Pwede bang mangyari yan, Pastor? Pwede po, hanggat may buhay tayo, may pag-asa. At may Diyos tayong buhay, kaya sabihin mo sa katabi mo, may pag-asa ka. Humanap kayo ng kausap, bawal po nagsasalita mag-isa, delikado. Sabihin mo, hanggat may Diyos tayong buhay, may pag-asa ka. Amen?
Okay, so ang title ng ating message is Overflow 2025. Yan. Umaapaw, sumusobrang pag-aapaw o pagpapala this 2025. Alam niyo po, itong taon na ito, magpo-focus tayo lalo na sa tatlong bagay. Okay, ano po yung tatlong bagay? Prayer, panalangin. Pinakamahalaga yan kasi yan po ang ginagawa ni Jesus kahit na siya po ay Diyos na nagkatawang tao, ipinapakita niya sa ating lahat ang sikreto. Sabi mo sa katabi mo, sikreto. Kung papaano kikilos ang Diyos at magkakaroon ng himala sa ating buhay. Ano po yun? Panalangin. Bago po siya nagpapagaling ng may sakit, bago po siya gumagawa ng milagro na yung kakaunting 5 tinapay at 2 isda ay napaparami niya at napakain niya ang 5,000 lalaki. 5,000 lalaki. Hindi pa doon nakabilang ang mga babae at mga bata. Bago niya nagawa yun, anong ginawa niya? Tumingala siya sa langit at nanalangin po siya. Okay? So, panalangin. Itong tatlong bagay ang importante na matandaan natin o ito ang ituturo natin o dito tayo mamamalagi sa 2025. Panalangin, prayer, fasting, number 2. Ano po yung fasting? Pag-aayuno. Okay. Bakit kailangan mag-ayuno? I-explain natin yan sa mga susunod na panahon. Okay. Kasi hindi lang po yan health benefit para tayo maging healthy, kundi dahil sa fasting, nagkakaroon po ng breakthrough. Nagkakaroon ng kakaibang pagkilos ng Diyos. Okay. Dahil hindi na yung kalooban natin, kundi yung kalooban na ng Diyos ang nasusunod. Amen? So prayer, sabi natin prayer, fasting, at yung panghuli, giving. Yan. So, pagbibigay. Ngayon po, dahil ngayon ay New Year, simula ng bagong taon, may mga ginagawa ang Israelita, kung alam niyo po yung mga Hudyo, mga Israelita, alam niyo po ang sekreto nila kung bakit sila pinagpala. Dahil ina-apply nila ang prinsipyo ng Diyos sa kanilang buhay. Ang lahat dapat ng ating ginagawa sa buhay, hindi dahil narinig lang natin kay Pilosopo, Tasyo o kung kani-kanino. Dapat ito ay may basihan. Sabihin sa katabi mong basihan. Yan. Okay? Kaya po yumaman ang bansang Israel. Alam niyo po, kung titingnan niyo ang bayang Israel, ang bansang Israel, di ba, disyerto, di ba, titingnan niyo, desert, nung unang pagpunta nila doon, pero ginawa ng Diyos na isang paraiso ito. Pero yung umpisang pagpunta nila, ito yung mga mabato, mabundok, disyerto. Di ba? Kung ikaw ay logical na tao, isipin mo, dito ako pagpapalain ng Diyos sa disyertong lugar. Alam mo, sabihin mo sa katabi mo, kahit nasaan ka, basta kasama mo ang Diyos, pagpapalain ka niya. Amen? Sabi ng iba, makapag-abroad na nga para mapagpala, para ako'y palarin doon at mapagpala doon. Alam niyo po, kahit nasa Pilipinas po kayo, basta kasama niyo ang Diyos, sumusunod kayo sa prinsipyo ng Diyos, pagpapalain kayo ng Diyos. Amen? Amen po ba? So, kailangan natin maintindihan ano ba yung mga prinsipyong ito na in-apply ng mga Hudyo sa kanilang buhay. Nang sa ganoon, sila ay dating wala at hindi kilala, ngayon sila ay number 1. Dating sila'y buntot, ngayon sila ang ulo. Tama po ba? Dating kulelat, ngayon ay nangunguna. Okay? So, God works by principles. Kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng mga prinsipyo, patterns, and positions. Yan po yung mga puntos natin mamaya. Principle, pattern, position. Okay, mamaya ipapakita natin. So, napakahalaga. Example po ng position lang. Example, di ba? Kapag tayo po ay dumudulog sa Diyos, sa panalangin, ano po ang posisyon natin? Sige nga. Kapag tayo lumalapit sa Diyos, lumalapit ka bilang, sigaw nyo. Ano po? Iba-iba. Bilang anak. Sabihin mo sa katabi yung anak. Kaya nga, tinuro ni Jesus, sabi niya, when you pray, diba? This is how you should pray. Sa ganitong paraan kayo mananalangin. Sabi niya, our, Father. So kung tatay siya, ano ka? Anak. Sino dito bang anak? Yun ang posisyon natin kapag tayo ay lumalapit
sa Diyos sa panalangin. Naintindihan nyo na? Yun yung isa sa mga di ba? Principle, pattern, position. At least nauna na yung position, So, balik tayo. Okay. Pag in-apply natin ang prinsipyo ng Diyos, tayo ay naging masunurin. Sabi mo sa katabi mo, masunurin. Ikaw ay pagpapalain ng Diyos. It works, this principle of putting God first, okay, will work out for those who are obedient to God. Kapag ikaw'y masunurin, ay talaga naman tatalab ito, magiging epektibo ito para sa iyo. So ano ba ang prinsipyo? A principle is a fundamental law. No? It is a fundamental truth. Ibig sabihin, ito'y napakahalaga, pinakamahalaga. Ito ang dapat basihan ng lahat ng iyong pagtatayuan. Okay? It is the in everything you base, kumbaga lahat ng ibibuild mo, dapat matibay yung pinaka-pundasyon. Kasi dahil doon sa pundasyon na yun, dahil doon sa paniniwalang yun, prinsipyong yun, in-apply mo, dapat matibay yun. Para lahat ng itayo mo doon, hindi maguguho. Tama po ba? Pag mahina po ang foundation, guguho ang isang bagay. So, napakahalaga sa lahat ng ating gagawin, prayer man yan, fasting man yan, giving man yan, ano ang motibasyon? Bakit natin ginagawa? Yan. Dapat chinecheck natin. Bakit tayo uma-attend ng church? Tama po ba? Bakit tayo nananalangin? Bakit tayo nagbibigay? Diba? Bakit mo ginagawa yung ginagawa mo? Ano ang dahilan? So we should always check our hearts, our motives, na tama ba yung ginagawa ko, Lord? Sa lahat ng bagay, di ba, sa trabaho man yan, nasa opisina ka man, nasa eskwelahan ka man, dapat chinecheck mo ang iyong mga motibo. So we do things out of right motives, not for the wrong reasons. Okay? So, ngayon po pag-uusapan natin, okay, it's about kung gusto natin mapagpala sa taong 2025, let us start the year right. Simulan natin ng tama. Tama po ba? Simulan natin ng tama. So, number 1, pag-uusapan natin dito, the principle of giving. Yan. Principle of giving. Pag sinabing principle, ito ay simulain. Yan. Ito'y prinsipyo. Sabi nga nila, prinsipyo. Tuntunin o alituntunin. No, ito ay mga panuntunan. Okay? Mga alituntunin sa pagbibigay. The principle of giving. Pastor, akala ko ba pagpalain? Bakit magbibigay? Ganun po ang Diyos. Di po ba? Sabi ng Diyos, kung gusto mo maging dakila, ikay kung gusto mo maging dakila, maging alipin ka. Kung gusto mo mapagpala, marunong kang magbigay. Sabi niya nga, it is more blessed to get than to receive. It is more blessed to give than to receive. Tama po ba? Mas pinagpala daw ang nagbibigay. Baliktad, sa kaisipan ng mundo, para ikaw ay yubaman dito, kailangan mong kumurakot. Kailangan mong kumuha, magnakaw, magkamkam. Ang prinsipyo ng Diyos, baliktad. Kung gusto mong pagpalain ka, marunong ka dapat magbigay. Tanungin mo yung katabi mo, handa ka bang magbigay? Kasi sinanay tayo ng mundong ito na tayo ay dapat kumuha ng kumuha. Pero ayon sa salita ng Diyos, baliktad ang prinsipyo niya. Kung gusto mo ikay pagpalain, magbigay ka. Parang kaisipan mo, mauubusan ka, di ba? Tama po ba? Kasi nagbibigay ka, nababawasan ka. Mali po. Kasi habang nagbibigay ka, ang Diyos ay nagbibigay din. Tama po ba? Kapag bukas ang iyong palad, bukas din ang palad ng Diyos para sa iyo. Kapag tikom ang iyong mga kamay, tikom din ang kamay ng Diyos sa iyo. Okay? Titingnan natin,
saan ba nagsimula yung prinsipyo ng pagbibigay? Where did the principle of giving start? Ditingnan natin yung buong kwento sa Bible. Saan ba nagkaroon ng unang incident ng pag-aalay o pagbibigay? Saan yung unang incident? Alam niyo ba kung saan? Siyempre sa simula, makikita natin, in the book of Genesis, we will find the first offering. Yung unang pagbibigay po sa Diyos ay makikita sa aklat ng Genesis. Tingnan po natin, Genesis chapter 4 verse 3. And it says, in the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. At nangyari nang lumakad ang panahon, ay nagdala si Cain ng isang handog ng mga bunga ng lupa sa Panginoon. Okay? So nagdala daw sino? Si Cain ng kanyang, ng kanyang handog mula sa bunga ng lupa. Kasi mahilig po siyang magtanim. Okay. Pero pumasok ang verse 14 na natin. And Abel also brought an offering. Nagdala din daw ang kanyang kapatid ng handog. Ano daw yung hinandog ni Abel? Sabi dito fat portions from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering. Wow. Okay? So makita natin yung diferensya ng dalawa. Yung una, naghain, yung panganay, nagbigay sa Panginoon ayon sa mga handog niya na galing sa lupa. At makikita natin doon, parang walang nangyari. Pero nung yung bunso, yung naghain sa Panginoon, na kanyang, ano po yung kanyang hinain? Firstborn. Ibig sabihin, ito ay unang anak ng kanyang mga tupa. Unang anak. Okay? The best. Ano daw ang nangyari? Nagkaroon siya ng pabor. Kanino? Sa Diyos. Okay po ba? Tingnan natin ulit yung next verse. Ano nangyari kay Cain? But on Cain and his offering, he did not look with favor. Aba? So Cain was very angry and his face was downcast. Aba, dito natin makikita. Maaring tayo ay bigay ng bigay sa simbahan, bigay ng bigay sa gawain ng Diyos, pero magkaiba ang reaksyon ng Diyos sa atin. Ano kaya ang reaksyon ng Diyos sa atin? Tanungin katabi mo, ano kaya reaksyon ng Diyos sa iyo? Sa iyong pagbibigay? Yung reaksyon niya ba kay Abel? O yung reaksyon niya kay Cain? Sino dito yung gusto mo yung reaksyon ng Diyos kay Cain? Kay Cain? Gusto niyo po? Walang favor. Sino dito ang gusto mo yung reaksyon ng Diyos sa'yo? Yung gaya ng kay Abel. O syempre naman, di po ba? Syempre naman. So dito natin makikita sa dalawang klaseng pagbibigay, yung isa masaya ang Diyos, masaya at tinanggap ng Diyos, yung isa hindi masaya ang Diyos at hindi niya tinanggap. So maaring bigay pala tayo ng bigay sa gawain ng Diyos, bigay ng bigay tayo sa Panginoon, na hindi natin alam pala na ang Diyos, kung ano ang reaksyon sa atin, gusto mo bang malaman para paano mo makuha ang pabor ng Diyos? Sino dito gusto malaman? Sino dito gusto malaman? Okay, ito lang po yan. Balik po tayo dun sa verse 4. Atras mo konti. Dito po sa verse 4, may matututunan po tayo dito. Okay. Dito natin makikita tatlong bagay para makuha mo ang pabor ng Diyos. Okay? Ano yung favor, di ba? Letter F, favor. Meron pang tatlong F dyan na napakahalaga. Unang-una, para makuha mo ang pabor ng Diyos, di ba? Ito yung tamang paghahandog. Okay? Number 1, tandaan natin flock. Sabi natin flock. Ano ba yung flock? Di ba ito yung mga tupa kung saan pinagkunan ni Abel na yung firstborn, di ba? Yung pinakaunang anak. Di po ba? Ng mga tupa. Okay? Number 2, letter F, firstborn. Okay? And number 3, fat. Sabi mo sa katabi mo, fat. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Okay?
Okay, ano yung unang F? Flock. Okay. So alam niyo po, ang unang F, flock, ibig sabihin may pinagkunan si Abel. Saan niya kinuha? Sa flock. Okay. So your offering to God came from somewhere. Saan nang galing? Maaring ikaw ay nagtatrabaho. 'Di ba? Ikaw ay nagtatrabaho sa isang opisina. So ikaw ay isang doon, kumbaga ang tawag dito, maaring ikaw ay sabihin natin executive ka doon, manager ka, o maaring ikaw doon ay taga-silbi lang. So meron kang nakukuha doon. Tama po ba? Na kahit na papaano, sweldo. Tama po ba? Hello. So yung ino-offer mo ay may pinanggagalingan. Pwedeng businessman ka, businesswoman ka, doon ka kumukuha ng iyong ibinibigay sa Diyos. Okay? So it could be your business. Okay? So yung pangalawa naman is firstborn. Pag sinabing firstborn, this is the kind of offering na binibigay mo kay Lord. Ibinibigay mo yung una. Sabi mo sa katabi mo, una. Di ba? Alam niyo po ba, di ba pag unang anak, minsan, ang hirap ibigay. Alam niyo bakit? Tanong niyo ako bakit? Tanongin niyo ako bakit? Kasi hindi mo alam kung may kasunod eh. Hindi mo alam kung may kasunod. Tama po ba? So doon po sa una, pinapakita mo sa Diyos na, Lord, nananampalataya ako, naniniwala ako na may kasunod pa yan. Pero yung the best, yung una, yung pinakamalakas, yung pinakamaganda, binibigay ko sa iyo. Kaya nga doon binanggit yung susunod na F, fat, because that is the best portion, the best quality, yung fat. Kaya nga the fat portion belongs to the Lord, hinahain sa Panginoon. Dito po sa tatlong F na to, makikita natin kung ano po yung katanggap-tanggap kay Lord. Unang-una may pinanggagalingan ito. Okay, at yung pinanggagalingan na ito, kung saan tayo nagbibigay kay Lord, okay, binibigay natin yung pinakauna. Okay? Yung pinaka-priority. Sabihin mo sa katabi mo, priority. Okay? Yung pinaka-best. Ibig sabihin po niyan, kasi ganito yun eh, ibig sabihin po niyan, pag sinabing priority, inuna mo ang Diyos sa lahat. Inuna mo ang Diyos sa lahat. Ibig sabihin, parang ganito sa panahon natin. Okay. Sa panahon natin, inuna mo ang pagbigay sa Diyos kaysa yung pagbayad sa mga dapat mong bayaran. Parang, wow, pastor, mahirap yun. Di ba dapat minus gastos muna lahat? Sweldo minus gastos equals, dun ka palang titingin kung may maibibigay ka pa sa Diyos. Mali. Yan ang kaisipan ng mundo. Tinuturuan ko kayo ng prinsipyo ng may pananampalataya kasi hindi ka aasa sa nakukuha mo. Hindi ka aasa sa ekonomiya ng mundong ito. Hindi ka aasa sa takbo ng isip ng mundo, kundi aasa ka sa Diyos, ng buhay na Diyos na makapagbibigay sa iyo ng higit pa kaysa sa matatanggap mo sa mundong ito. Amen po ba? Kaya depende po yun sa iyo. Ayon yun sa pananampalataya mo. Kung gusto mo na hanggang dun lang yung pagpapala mo, kung ano lang yung pinipredict ng sweldo mo at ganun lang talaga, after ilang years, ganun lang ipon mo at ganun, dun ka na lang. Kung gusto mo maranasan yung sinasabi ng Diyos na overflow, di hakbangan mo. Sabi mo sa katabi mo, hakbangan mo ng may pananampalataya. So pag sinabing firstborn, una, prioridad, inuna mo ang Diyos. Higit pa sa mga bayarin, higit pa sa mga kung ano-ano mga dapat, inuna mo siya. At hindi po ito yung sabi nga natin, di ba, yung kurot lang daw na sa puso, yun lang maibigay mo. Hindi po. Kadalasan po, pag binigay mo yung firstborn, yun the best, hindi lang kurot ang mararamdaman mo eh. Aray talaga. Tama po ba? Aray. Bakit? Kasi napakalaki nun. Hindi lang napakalaki, alam mo, na dapat yun pambayad, dapat yun pang-enjoy mo. Tama po ba? Dapat yun pang-enjoy mo o pang-enjoy ng pamilya mo. Dapat yun pang-bakasyon, dapat pang ganito, pang ganyan, pang handa, etc. Maraming pang bagay. Tama po ba?
Pero ipinapakita mo sa Diyos, Panginoon, ikaw ang pinakamahalaga sa lahat. Yun po yun. Diyan po lang, makikita na natin, the principle of giving, yan po kung bakit nakuha ni Abel yung pabor ng Diyos kaysa kay Cain. Kasi nung hinain ng Cain, wala pong sinabing first. Sinabi niya, kinuha lang daw niya yung kanyang mga bunga. Hindi binanggit doon kung best yung kanyang inalay sa Diyos. Tama po ba? Minsan ganun tayo, yung kurot lang sa puso. Tama niyan, yung barya-barya lang, bigay mo na. Tama po ba? Okay. Ganun po ang tinuro sa atin. Okay. Pero babaliktarin natin yan. Kung gusto mong maranasan ng overflow, sabihin natin overflow. Kung gusto mong maranasan yan, di ibahin mo. Don't expect the same result, di ba? Or don't expect, di ba, a blessing kung if you're going to do the same thing. Ibahin mo. This time, obey God. And you will see the result. Ba't ko nasasabihan? Kasi we have seen it also in our lives. Pag inuna mo talaga ang Diyos sa lahat ng bagay, alam niyo po, uunahin ka rin ng Diyos sa lahat ng bagay na kailangan mo. Amen po ba? Okay, ano po yung unang tinalakay natin? The pattern of giving. Tama po ba? Amen? The principle of giving. Number 2, the pattern of giving. Yan po yung number 2. Pattern of giving. Okay, pag sinabing pattern, ito ay huwaran, disenyo, di po ba? Parisan, okay? Tularan, di ba? So, ibig sabihin, ito po ay prinsipyo na inulit-ulit. So, simula kay Abel hanggang kay Noah, alam niyo po ba kay Noah? Sino dito kilala si Noah? Di ba? Di ba bumaha at namatay po ang mga tao dito dahil grabe na po ang kasamaan sa mundong ito. At sino po ang natira? Si Noah at ang kanyang pamilya. Di po ba? Alam niyo po ba yung kwentong yun? Okay. At nung natapos na po yung baha, ano po ang unang ginawa ni Noah? Ito po ang unang ginawa niya. Wala lang po dyan sa Bible. Pero ito po yung ginawa niya. Genesis chapter 8, kung may notes kayo. Genesis chapter 8 verse 20. And Noah built an altar to the Lord and took of every ceremonially clean animal and every clean bird and offered burnt offerings on the altar. The Lord smelled the pleasing aroma, and the Lord said to himself, I will never again curse the ground because of man. Okay? So naghain po siya. Nag-alay po siya sa Panginoon. Okay? So ngayon naman in the New Testament, it also says in 2 Corinthians 9 verse 7, okay? Kahit si Lord nga, di ba, naituro ko nung nakaraan, nanonood si Jesus sa mga nagbibigay sa templo. Tama po ba? At nabanggit nga natin yung isang widow. Isang, ang tawag dito, ano ba yung widow sa Tagalog? Malo, na wala na pong kinabuhayan, wala na pong trabaho yon. Naglagay siya ng 2 kusing. Kasi sabi doon, yun na lang po ang kanyang kabuhayan. Lahat nilagay niya. Okay? So nanonood pala si Lord, napakahalaga pala ang pagbibigay. Sabi sa 2 Corinthians 9 verse 7, basahin natin, each of you should give what you have decided in your heart to give. Okay. So kung alam mo po yung principle, it's up to you. Kung susundin mo yung sinasabi ng Diyos o susundin mo yung gusto mo. Okay. Not reluctantly, or under compulsion, hindi napipilitan, for God loves, a cheerful giver. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob, at di napipilitan lamang sapagkat iniibig daw ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Okay. Nagagalak kang magbigay sa Panginoon. Hindi ka nalulungkot o feeling mo nabawasan ka. Okay. Kasi bakit? Dapat maintindihan mo ito eh. Sa isang taong walang tunay na relasyon sa Diyos, kabawasan ng pagbibigay. Pero kung ikaw ay may tunay na relasyon sa Diyos, isang kagalakan ang makapagbigay sa Kanya. Sa lahat ba naman ng ginawa ng Diyos sa iyo?
Tama po ba? Ilang taon ka na ba nabubuhay dito sa mundong ito? Ano ang ginawa ng Diyos sa iyo? Magmula noon hanggang ngayon. At hindi lang yon. Ano ang ginawa niya sa krus para sa iyo? Inalay niya ang kanyang buhay. Na dapat tayo po ay biyahing impyerno dahil sabi nga doon, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat po tayo papuntang impyerno. Dahil sa kasalanan daw ni Adan, lahat tayo ay nagkasala. Biro mo, nadamay tayong lahat. At ang lahat ay namatay. Okay? Pero mabuti na lang dumating ang Panginoong Hesus. At iniligtas niya po tayo. Ang lahat ng nanampalataya, naniwala sa Kanya, binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ibinalik niya sa posisyon na tama. Hindi yung may tama. Tama po ba? Amen? Binalik na tayo sa piling ng Diyos. Yun ang ginawa niya. Sa lahat ba naman ng ginawa ng Diyos, karapat dapat bang magbigay sa Diyos? Nang may kalungkutan o nang may kagalakan? Kung nauunawaan mo ng mabuti ito, hindi mabigat sa iyo ang pagbigay. Dahil ang lahat ng meron ka, sabi mo sa katabi mo, hindi mo ba alam? Lahat ng meron ka, galing sa Diyos. Pastor, pinaghirapan ko to ha. Dugot, pawis. Nag-abroad ako. Nagpakaalipin ako doon. Kung wala kang lakas, wala kang trabaho. Tama po ba? Kung wala kang kalusugan, hindi ka makapagtrabaho ng maayos. Kung hindi maayos ang kalusugan mo. Tama po ba? Hindi ka makakapasa sa examination pa lang. Physical examination pa lang, bagsak ka na. Anong trabaho mo? Tama po ba? O tingnan mo, ang daming mga magagaling na nagtapos na eskwelahan, pero tingnan mo, ang trabaho nila hindi naman maganda. Minsan pa nga yung hindi nakapag-aral ng maayos, yun pa yung pinagpala. May mga ganong kwento, tama po ba? Magugulat kayo, bakit iba-iba? Iba-iba ang dealing ng Diyos sa atin. Okay? So lalo na kapag naunawaan mo ang prinsipyo ng Diyos at in-apply mo to sa buhay mo, ng may kagalakan. Sabi ng Lord, God loves a cheerful giver. And sabi sa verse 8, sabi dito, and God, ano daw? Able. Ano ibig sabihin ng able? Ano ibig sabihin ng able? Ibig sabihin, kaya niya. Kaya ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, kaya ng Diyos. Kaya niya na ano? Is able to bless you, ano daw? Abundantly. Ano ba yung abundantly sa Tagalog? Ano ba yung abundantly? Ano ba yung abundant? Sagana. Sagana, wala ka nang mapaglagyan. Sagana. And God is able to bless you abundantly so that in all things, at all times, having all that you need. Nako, ito na yung bayaran ng kuryente. May pambayad ka. Nako, ito na naman, tuition fee na naman. May pambayad ka. Tama po ba? Having all that you need. Amen po ba? Di ba, pag simula ng unang, di ba, ano yung binabayaran sa bahay? Amilyar. May pambayad ng amilyar. Tama po ba? Wala nang umamen. Kaya nga ito, sabi ng Diyos, and God is able to bless you abundantly in all things, sa lahat ng bagay, at all times, sa lahat ng panahon. Having all that you need, you will abound in every good work. Hindi lang para sa iyo, pati para sa ibang tao. Makakatulong ka pa. Amen? Yun ang ganda nun. Hindi lang yung pansarili, yung kayamanan o pagpapala, pati ibang tao nadadamay. Kaya sabi mo sa katabi mo, idamay mo ko ha. Sige, kausapin mo lang katabi mo, idamay mo ko. Sa pagpapala, sabi mo, linawin mo, sa pagpapala. Okay? Huwag sa pagpapalo, huwag sa sumpa. Okay. So sabi dito, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa.
That is, if you have applied this principle, okay, of giving with a cheerful heart to God. Okay? And number 3, the position of giving. Yan. Marami kasing nagbibigay eh. Yung iba nagbibigay to show off lang, nag-show off na marami siyang pera. Diba? Yung iba nagbibigay lang para wala lang. O yung iba, nakikigaya lang. Okay. Yung iba naman nagbibigay kasi napilitan. Pero iba talaga pag nagbigay ka na naintindihan mo kung bakit ka nagbibigay. Naunawaan mo kung bakit ka nagbibigay. Amen? Amen po ba? So when we say position, ito yung katayuan mo, kinalalagyan mo. Ano ba yung katayuan natin sa harapan ng Diyos? Nabanggit na natin kanina. Ano po tayo? Ha? Alipin? Alipin o anak? Mas gusto ko anak. Yung alipin, yun yung utusan eh. Pero alam niyo po ba, tama din po yun. Alipin po tayo, we are servants pagdating sa paglilingkod sa ibang tao. Okay? Hindi tayo astang, alam mo na, boss o astang ano. Paglilingkod sa ibang tao, sa ministeryo ng Diyos, sa gawain, tayo po'y mga alipin. Pero sa harapan ng Diyos, tayo po'y mga anak ng Diyos. Sino dito mga anak ng Diyos? So dapat maintindihan mo to. Alam niyo po, rarely do we teach in our culture na dapat ang mga anak nagbibigay sa mga magulang. Nagbibigay nga ba? Opo, pastor, nagbibigay ng ano? Ng sakit ng ulo. Hindi na dapat ganun. Okay? Dapat po matutunan ng ating mga, ang sabi nila, ang kabataan daw ay ang pag-asa ng bayan. Siya nga ba talaga? Ganun ba? Nakikitang sila ang pag-asa. Eh yung paggalang lang sa magulang, hindi nga makita eh. Paano pa yung paggalang sa ibang tao? Kung hindi mo magalang ang iyong magulang, hindi mo magagalang ang ibang tao. Kasi yung sariling kadugo mo, hindi mo magalang, di ba? Hindi mo mapakitaan ng tama, paano pa yung ibang tao? Eh paano pa ang Diyos na hindi mo nakikita? Tama po ba? Hello? So pero unahin natin ang Diyos. Sabi ng Bible sa Proverbs 3 verse 9. Kaya nga sana maraming mga kabataan, mag-imbita po kayo ng mga anak dito, okay mga kabataan. Yung isang araw, yung kapitbahay namin nagsisigawan, nag-aaway yung isang kabataan doon, inaaway yung nakakatanda sa kanya, si Mimoy. Nandito ba si Mimoy? Hindi ko makita eh. Tumawid sa kabila, kinausap niya yung kabataan. Okay? At medyo na-pacify yung kabataan. Kahapon, nilapitan ako nung nakakatanda. Sabi niya, Pastor, buti na lang lumabas si Mimoy, kinausap si ganto. Hindi ko nababanggitin yung pangalan. Kinausap si ganto, ganyan-ganyan. At least nakikinig siya. Sabi ko, ipadala niyo po sa church para makinig sila ng salita ng Diyos. Alam niyo po, sabi ko, malaki kasing bagay kapag nakakakinig ng salita ng Diyos. So sabi niya, o nga pastor eh. Sabi niya, talagang si ganto, naku, sakit na ng ulo namin sa kanya. Okay? Maraming mga kabataan hindi nila alam ang gagawin. Okay? At ang Biblia po, nandito punong-puno ang salita ng Diyos, ng mga prinsipyo, kung paano tayo dapat mamuhay. Pero unahin natin ang Diyos. Proverbs chapter 3 verse 9. Basahin natin. 1, 2, 3. Honor the Lord with your capital and sufficiency from righteous labors, and with the first fruits of all your income. Sa Tagalog, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. At mula sa iyong pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Okay? So dito binanggit yung ani, binanggit dyan ng first fruits. Okay? Kasi po, nung isinulat po ito, ang setting po nito ay because of the Jews. They are Hebrews. Ano po ang kanilang trabaho po, ang kanilang ekonomiya noon, di ba? Sila yung mga magsasaka. Agricultural po sila. Okay? Nagtatanim, di po ba? Sila ay nagsasaka, sila ay may mga hayop, di ba? Yun po yung kanilang mga, may mga tupa sila, may mga asno. So yun yung kanilang kabuhayan. So sabi dito, honor the Lord with your
Sa ibang salin, with your wealth and with the first fruits of all your crops. Lahat ng iyong ani. Okay. Sa panahon naman ng ngayon, hindi naman lahat ngayon ay may sinasaka. Pero may trabaho. Tama po ba? So, natataon lang na ganun po. Sabi, even with our income, we honor the Lord with our first fruits. Okay? Pag sinabing honor, ano ba yung honor? Parangalan. Ano ba yung parangalan? Di ba? Sabihin, greatly esteem. Tinitingala mo, nire-respeto mo, high regard. Di ba? At hindi lang yun, when you say you honor somebody, you value them. Pinapahalagahan mo sila. Let's pause for a moment. Meron ka bang mga pinapahalagahan ng mga tao sa buhay mo? Meron po ba? Paano mo sila tinatrato? Paano natin sila tinatrato? Maayos po ba? Binabastos ba natin sila? Sinasagot ba natin sila? Hindi eh. Di ba? We treat them with value. So what you value, kapag pinahahalagahan mo ang isang tao o isang bagay, di ba? What you value, you will honor. Kung hindi mo binavalue ang magulang mo, hindi mo sila gagalangin. Kung hindi mo binavalue ang ibang tao, hindi mo sila gagalangin. Lalo na ang Diyos. Kung hindi mahalaga sa iyo ang Diyos, wala kang pakialam sa Diyos. Wala kang pakialam. Salamat sa Diyos, nandito ka. Sabi mo sa katabi mo, salamat. Kasi unang linggo ng taon, nandito ka. Pwedeng nasa Mega Mall ka o nasa MOA, Mall of Angono. Tama po ba? O pwedeng nasa ibang lugar ka, pero inuna mo ang Diyos. Ibig sabihin, binibigyan mo siya ng pagpapahalaga. Palakpakan naman natin ang bawat isa. At least doon tumama ka na. Dagdagan mo na lang ng konti pa. So you honor the Lord, okay? Being here, you already honor Him kasi pinahalagahan mo siya, inuna mo siya. So sabi dito, when you honor God, may binibigay. Ano daw yung binibigay? Honor God with your, sabi dito, capital and sufficiency. Sa ibang salin, with your substance. Pag sinabing substance, okay, ang ibig sabihin po niyan, with your wealth. Ng iyong kayamanan. Okay? I-honor mo siya, bibigyan mo siya ng, bakit, Pastor? Kailangan ba ng Diyos ng pera? Hindi po. Hindi kailangan ng Diyos ng pera. Bakit ko siya bibigyan ng pera? Kasi tinitingnan lang ng Lord kung sino mas mahalaga, kung pera o siya. Alam niyo po ba, sa New Testament, pinantay niya, sabi niya, you shall not serve two masters. Hindi mo daw pwedeng paglingkuran ang dalawang Panginoon. It's either you will serve God or you will serve, ano yung binanggit? Mammon. Pera. Matindi po ang pera. Tama po ba? Pag pera na usapan, nakakapatay ang tao. Tama po ba? Kahit magkadugo yan, papatayan para lang sa pera. Tama? Ibig sabihin, ganun kalakas ang impluensya ng pera. Kapag pera na ang katapat, kahit mali yung prinsipyo, papatulan yan basta may kapalit na malaking pera. Tama po ba? Nakikita natin, ang daming matatalinong tao. Ang tatalino niyan, nasa matataas na posisyon. Pero pag pera na ang katapat, nasira na ang prinsipyong tama. Hello? Kung yun nga nababago ng pera eh. So sabi ng Lord, ano ba mas mahalaga? Ako o pera? Ano mas mahalaga sa buhay mo? Ang Diyos o pera? Ha? Hello? Ay di pakita mo. Pakita mo sa Kanya. When you offer to God your wealth, you are showing to God, Lord, ikaw ang mahalaga, hindi ito. Ang daling sabihin na mahalaga si Lord, pero pag nilagay mo na doon yung malaking halaga at umaaray-aray ka na, yes, Lord, ikaw pa rin, ikaw pa rin, ikaw pa rin. Magtitiwala pa rin ako. May bayarin ako bukas, magtitiwala pa rin ako sa iyo. Doon natutuwa ang Diyos. Amen? Pinapakita mo kung sino mas mahalaga. At sinabi dito, binanggit dito, first fruits.
Ang sabihin ng first fruits sa Hebrew word ay rashit. Ang ibig sabihin ng rashit, ibig sabihin ng first fruit, ibig sabihin principal thing o pangunahin. Pinakauna. Sabihin natin sa tabi natin, pinakauna. Pinakasimula. The first. No? Ibig sabihin yun eh. Lahat ng unang bagay dapat binibigay natin sa Diyos. Yun po yun. Unang sweldo, aray. Unang sweldo. Alam niyo po, yung unang natanggap ko, nagkasal ako ito lang January 3. Yung unang natanggap ko, ibibigay ko. Okay? Lahat ng una, ibigay mo kay Lord. Sa Kanya yun. Unang increase, kung dati sweldo mo 8,000, naging 12,000, edi yung unang increase mo, yung 4,000, ibigay mo sa Kanya. Kasi hindi ka naman magkakaroon ng increase kung wala siya eh. Totoo yun. Kung walang pabor sa buhay mo, wala kang increase. Amen? Amen po ba? So, yun eh, ibibigay mo sa Kanya. Okay? When you start giving your first fruit to God, your first to God, everything else, lahat ng mga natira, is dedicated to God. Sagot niya, bahala siya, problema niya. Amen? Pero kung hindi mo binigay, sabi mo sa katabi mo, sagot mo. Sabi mo sa katabi mo, problema mo. But when you give your first to God, you're saying, God, you are over and above everything else, especially my finances. My economy is not dependent upon the Philippine economy. My economy or my success is dependent upon the economy of heaven. Diyan ako nakaasa, Ama, hindi sa economy ng Pilipinas. Kaya kahit na anong mangyari sa Pilipinas, gumanda man, pumangit, pero ako tuloy-tuloy na paunlad ng paunlad, payaman ng payaman, paganda ng paganda, dahil nakadikit ako sa iyo. Amen? At sumusunod sa iyo. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. So, alam niyo po ba, ang Israel lang, ang tanging bansa na nakadepende sa ekonomiya ng Diyos dahil sa kanilang pagbibigay ng tama. Kaya kung matututunan mo ito at i-a-apply mo to sa buhay mo, magugulat ka. Iaangat ka ng Diyos. Hindi dahil sa sinabi ng pastor, kundi dahil ito'y prinsipyo ng Diyos na ibinibigay po sa ating lahat. At nasa sa atin po, nasa sa iyo. Sabi nga ni Lord not out of compulsion, hindi dahil napipilitan ka, kundi dahil naunawaan mo at nagagalak kang ibigay. Amen po ba? Yun po, doon natutuwa si Lord. So how you respond to God's principle will determine the future blessing that is coming upon you. How you respond to God's principle, to God's word, will determine your 2025 and the years to come. Amen po ba? Kahit na ano pang prediction ng buong mundo na pangit o what, sabi lang ng tao yon. Tao lang yon kasi may hangganan ng tao. Pero ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng pagpapala, kayang-kaya kanyang pagpalain kahit nasaan ka pa. Amen? So, whether your success is based on, the economy of the country, or dito natin makikita, or based on the economy of heaven. So, ano yung posisyon dapat natin kapag tayo nagbibigay? Sabi sa Malakay chapter 1 verse 6, ito yung bungad ni Lord, sabi niya, a son honors his father, and a servant his master. Then if I am a father, where is my... Nagtatanong si Lord, where is my honor? And if I am a master, where is the reverent fear and respect due me, says the Lord of hosts to you. Nagtatanong siya, ako ba'y tatay mo? Nasaan yung pagpaparangal mo sa akin? Tatanong siya. So, we are to honor God, our Heavenly Father. Okay? At hindi lang po yan, alam niyo po, pwede natin din i-apply yan sa hindi lang po sa spiritual, pati sa natural. We are also to honor our natural fathers. Sino dito buhay pa yung mga tatay nila? Taas ang kamay. Okay. You are to honor your father and your mother.
Alam niyo po ba, sabi yan sa Biblia, pastor, hindi naman kagalang-galang ang tatay at nanay ko. Di ba? Hindi naman po sila kagalang-galang. Hindi po sinabi ng Diyos, anak, kapag kagalang-galang ang nanay at tatay mo, igalang mo sila. Kapag hindi, excuse ka na. Hindi po. Sabi ng Lord, malinaw po yun, no? Alam niyo po ba, nasa 10 Commandments po yun, ang utos na yun? Yung unang 4 na commandments ay para sa Diyos, yung huling 6 ay para sa tao. At doon po sa 5th commandment, binanggit po doon, honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Nung binanggit naman po siya sa book of Ephesians, chapter 6, verse 2 and 3, sabi dito, honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Kasi ito ay may pangako. Ano daw yung pangako? So that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Sa Tagalog, kapag ginalang mo daw ang magulang mo, okay, ang pangako ng Diyos sa iyo ito daw, giginhawa ka. Sabi mo sa katabi mo, giginhawa ka. At hindi lang yun, yung pangalawa, hahaba ang buhay mo dito sa lupa. Kaya magtataka ka minsan may mga anak pang nauna sa mga magulang. Kasi maaring hindi nila in-honor ang kanilang magulang. O maaring buhay pa sila pero hindi maginhawa ang kanilang buhay. Magulo. Kasi hindi nila in-honor ang kanilang magulang. Kaya kung gusto mong guminhawa at gumanda at humaba ang iyong buhay, honor your father and your mother. And you also honor the one who gave you your father and your mother. Honor God. Amen? Amen po ba? Amen po ba? Sige, palakpakan natin ang Diyos. Let's also honor those who are above us spiritually. Yung cell group leader mo, i-honor mo. Okay? Yung pastor niyo, i-honor nyo. Hindi ko sinasabi yun para bigyan niyo ako. Pero sinasabi dito, dapat marunong tayo mag-honor. The principle of honor. Marunong tayong maggalang saan? Mga nasa ibabaw natin. Amen po ba? Sa magulang natin, natural parents man yan or spiritual parents man yan, sa Diyos natin, tama po ba? Ano daw ang magiging epekto kapag inonor ng mga anak ang kanyang tatay? Natural father or father God, natural father, spiritual father. Ano daw ang mangyayari? Sabi dito, Proverbs chapter 3 verse 10, balik tayo doon. Kapag ginawa natin to, sabi dito, so shall your storage places, ano daw? Be filled with plenty. Sabi natin plenty. Sino dito gusto ng plenty? Ha? Meron pang kasunod. And your vats shall be, ano daw? Overflowing with new wine. Okay? So, kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. Ito lang ang gusto kong makita nyo. Una, magkakaroon ka ng plenty or abundance. Sabi natin abundance. Ibig sabihin, lahat ng pangangailangan mo, yung nabasa nga natin kanina sa 2 Corinthians, masusuplayan. Wala ka nang kakailanganin pa, nasupply na. Sino dito gusto nun? Siyempre naman, di ba? At hindi lang yun, ito po yung pangako ng Diyos dyan, overflow. Sabi natin, overflowing. Ano yung sabihin ng overflowing? Sa salitang Hebreo, parats, ang ibig sabihin ng overflowing, parats, ang ibig sabihin to break out. Increase. Break out. Alam niyo po, minsan tayo, sino dito parang feeling mo na stuck ka na lang dyan? Na parang wala nang nangyayari. Na kahit na anong gawin mong trabaho, sikhay, kahit anong gawin mo, parang nandudun ka na lang. Hindi ka na umangat-angat. Hindi na, wala na. Nararanasan mo ba yan? Kailangan natin ng overflow. Kailangan natin mag-breakthrough. Amen po ba? So if you honor God with your first, the rest will be blessed. The first fruit is connected to your abundance and to your overflow. When you step out in faith at nagbigay ka kay Lord, okay, when you honor God, you will experience abundance, number 1. And number 2, you will experience overflow. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng breakthrough.
no walls, no limitations, no hindrances para sa destiny na binigay ng Lord sa iyo. Sino dito minsan masasabi mo, Lord, I know there is more. Meron pa eh. Hindi pa ito yun. Patikim lang ito, pero Lord, hindi pa ito eh. Meron pa. Alam mo yun eh. Tama po ba? Nararamdaman mo yun eh. Alam mo yun eh. That there is more. Pero maaring na-stuck na tayo doon at gusto ng Lord ma-experience natin yung breakthrough para malakaran na natin yung dapat nating malakaran. Para makuha na natin yung dapat nating makuha. Amen po ba? Amen? So ano yung unang pinag-usapan natin? The principle of giving. Number 2, the pattern of giving. Number 3, the position of giving. So ito siguro ang tanong ng iba, Pastor, saan ba natin binibigay yung first fruit? Ayan, para maliwanag. Okay? Sabi sa Exodus chapter 23 verse 19. Verse 18 binanggit dito the feast of the harvest. Kaya nga 'di ba sabi ko ang ekonomiya ng mga Hudyo nasa agriculture sila. So harvest. Okay? Sabi dito the first of the first fruits of your ground you shall bring into the saan daw? House of the Lord your God. Sa Tagalog dadalhin nyo bilang handog sa bahay ni Yahweh na iyong Diyos, ang pinakamainam na unang ani ng inyong mga bukirin. Dadalhin daw natin saan? Sa bahay ni Yahweh. The house of the Lord our God. Sa bahay, sambahan. Okay? At ang sabi din dito, sa verse 44, siguro maaring hindi kayo aayon, sasabihin na, nagpapayaman lang to si pastor. Kung titingnan niyo lang po, saan ba napupunta yung mga binibigay natin? Saan po? Sino nag-e-enjoy? Kapag pumunta po kayo sa ibang simbahan, hindi ko naman pinagmamalaki simbahan natin. After ng ating worship service, ano po nangyayari? Uwian na. Ano nangyayari? Kumakain tayo. Kumakain po tayo. Hindi lang spiritual, pati physical kumakain tayo. At hindi lang yon, hindi nyo lang alam, marami din pong binibigyan ng church. May mga pinapaaral po tayo. If you do not know, may mga pinapaaral po tayong mga estudyante. Lalo na yung mga indigent, yung mga walang magulang, pinapaaral po natin yun. Okay? At may mga gusto pa tayong gawin in the future. Lalo na, itong 2025, gusto natin maging visible ang church sa labas. Maging active tayo sa labas. Hindi dito lang sa 4 na kanto ng lugar na ito. Gusto natin, di ba nasimulan na natin noong Disyembre. Lahat ng mga sobra natin sa loob ng 1 taon, nilabas natin. Nagkaroon ng ang dami pang ukay-ukay dyan. Kung sino pong may gusto, kumuha lang kayo sa baba. Alam niyo po ba yon? Lahat ng mga natambak sa atin for the whole year, nilabas natin. Tama po ba? And maganda po yun. At hindi lang yun, ano po yung ginawa natin? Namigay tayo ng mga regalo, bigas, etc. Tama po ba? Isipin nyo, kung magagawa natin ito, buwan-buwan sa loob ng 1 taon, ano kaya yung impact ng church sa community? Amen? Hindi lang natin ipipreach na mahal kayo ng Diyos, kundi maipapakita pa natin sa kanila na tunay ngang mahal sila ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. So, dadalhin sa church, sabi naman dito, kanino ibibigay? Ezekiel 44 verse 30 says, the first of all the first fruits and all the contributions of any kind will be for the priests. You will also give to the priest to the first portion of your dough so that a blessing may rest on your house. Ang pinakamagandang unang ani ninyo at mga natatanging handog para sa akin ay para sa mga pari. Bigyan din ninyo ang inyong pinakamagandang klase na harina ang mga pari para pagpalain ang sambahayan ninyo. So dito pinagpapahalagahan ng Diyos ang kanyang mga lingkod, mga naglilingkod sa Kanya. I'm not saying this because I'm a pastor or I'm a priest, no? But this is the word of the Lord. Ito ay salita ng Diyos. Hindi naman ako lang ang pastor dito. Nandito si Pastor Uzi, nandito si Pastor Dilbert. Hindi ba si Aster? Wala si Aster? Wala pa? Si Pastor Aster, di po ba? Ibig sabihin,
Kung saan po kayo nililid ng Lord na ibigay. Ibibigay daw ito sa simbahan, ibibigay daw po ito sa kanyang mga lingkod. Amen? At ang sabi ng Diyos, dito na tayo magtatapos, John 13 verse 17. Now that you know these things, ngayon alam mo na, you will be blessed if you do them. Alam nyo kapatid, ang Diyos hindi namimilit sa pagbibigay. Pero doon sa naiintindihan, kung naiintindihan mo na, at gusto mong maranasan yung sinabi ng Diyos, na magkakaroon ka ng ano daw? Your vats will overflow. Hindi lang abundance, kundi overflow. Di sumunod ka. Tayo na po tayong lahat. Alam niyo po, sa buhay namin mag-asawa, naalala ko po na how God has provided noon hanggang ngayon. Amen? Ako po, full-time pastor. Si doktora po, siyempre doktor siya. Of course, hindi naman lahat ng pagkakataon may pasyente. Ang pangit naman ng panalangin na, Lord, sana maraming magkasakit para maraming pasyente yung asawa ko. Ang pangit, di po ba? Ibig sabihin, lahat po tayo ay nakaasa sa Diyos. Kung ikay nasa sales, nakaasa ka rin na, Lord, bigyan mo naman ako ng maraming kliyente. Tama po ba? Alam niyo, kung sa inyong pinagtatrabahuhan, lahat din naman nakadepende po yan eh. Although kayo swelduhan, kung walang kikilos, walang mangyayari, wala din kayong isisweldo. Tama po ba? Kung walang magmumove na product, project, or anything, wala po. Kaya lahat po tayo ay nakabase lang sa pagdepende kanino? Sa Kanya. Amen? Today, if you haven't honored your parents, honor them. Honor them. They may not be the best parents or ideal sa tingin mo. Dapat kasi ganito magulang eh. Dapat. Wala pong perfect na magulang. At kapag naging magulang ka na, maiintindihan mo rin. Hindi mo rin alam minsan kung hihigpit ka o luluwag ka. Tama po ba? Yung iba, pag mahigpit, nagagalit, nagrereklamo. Yung iba, pag sobra namang luwag, nagre-rebelde. Tama po ba? Minsan naman, yung ibang maluwag, nagpapasalamat yung mga anak. Yung iba naman, pag nagigpit ka din, iba din, nagpapasalamat na rin in the latter part na lang. Pero during, naiinis sila, nagagalit. Kaya alam niyo po, hindi mo rin masabi, saan ba talaga? Ang lahat ay biyaya lang ng Diyos. Amen? I want you to honor your parents. Bless them. Pray for them. Pinagpe-pray niyo po ba mga magulang niyo? Pagpalain niyo sila. Amen? And also, ang pinakamatindi sa lahat, you honor God. And how do you honor God? You give value. Binibigyan mo ng pagpapahalaga. Amen? Kaya kahit sa pagsamba, kahit sa pagtayo, sa pananamit, sa pagpunta dito, ibigay mo yung the best sa Diyos. Huwag mo siyang tipirin. Amen? Huwag mo siyang tipirin. Bigay mo yung the best. Kahit na sa pag-awit mo ay mapaos-paos ka na o magkanda piyok-piyok ka. Basta ang mahalaga, damang-dama ng Lord yung puso mo. Yun ang pinakamagandang mairirigalo mo sa Diyos. At tatanggapin niya yun. Amen? Tayo po'y manalangin. Ama naming nasa langit, salamat o Diyos. Sabi mo nga sa iyong salita, for God so loved the world. Father, dahil mahal mo kaming lahat, ipinadala mo ang iyong bugtong na anak. You sent your only begotten Son, that whoever believes in your Son should not perish, hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At kami, Panginoon, nananampalataya, nagtitiwala kay Jesus, salamat, binigyan mo na kami ng buhay na walang hanggan. At Lord, habang naririto pa kami sa lupa, kailangan din namin, Panginoon, ng mga pagpapala, pisikal, material, ano pa man, Lord, ng pagpapala, kailangan namin.
upang magawa namin yung dapat namin magawa, Panginoon. At maging pagpapala kami sa aming pamilya at sa ibang tao. Kaya Lord, hinihiling namin, pagpalain niyo po ang bawat isa. At this 2025, tulungan niyo kaming magsimula ng tama to honor you, to give you the best, O God, in everything. Salamat po, Panginoon. And those of you na wala pang relasyon kay Lord, because we're pushing a relationship, not a religion, lalo na sa mga nanonood sa ating FB Live, why don't you accept Jesus in your heart as Lord? Sabi mo, Jesus, I need you. I need you. Be my Lord, Be my Lord, my Savior, my Savior, my God. my God. Forgive me Forgive of me all my of sins, all my sins. and I forgive those And I forgive those who have sinned against me. who have sinned against I me. repent of my I sins, repent of my sins. and I let go of anything And I let go that of is anything evil that is evil in my life. in my life. And I embrace And I embrace your Holy Spirit. your Holy Spirit, Holy come, Spirit, come, live inside of me. lead inside of Help me to live Help me to a live holy life a holy life in order to in bless order our Heavenly Father our heavenly and Father, honor Him in the way that I live. in the way that This is my prayer This is my in prayer. the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. 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 Let's celebrate communion together. This is my Sabay-sabay po tayong kakain at iinom. desire. Okay? Antayin po natin lahat makatanggap. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Taas po natin ang tinapay. Lord, inilalagay namin sa alaala namin, Panginoon, ang lahat ng ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ang tinapay na ito ay ang kanyang katawan, inalay niya, nabugbog, nahirapan, nasaktan, at pinako sa krus. Lord, kami rin inaalay namin ang aming buhay sa iyo. Ikaw na po ang masunod. Ikaw na po, Panginoon. At alam namin, hindi nyo kami pababayaan. And we remember your word in Isaiah 53 that by your wounds, by your stripes, we are healed. Kaya lahat ng may sakit, may karamdaman, even dun sa ating mga nanonood sa FB Live, I want you to claim it. Sabihin mo, by the stripes of Jesus, I am healed. I claim my healing right now. Sige, kausapin mo yung sakit mo. Pinalalayas kita. Sige, kausapin mo. Cancer man yan, rayuma man yan, heart problem man yan. In the name of Jesus, I claim my healing right now. Let's break bread at kainin po natin ang tinapay. Thank you, Lord. Kung papaano
Yung nabugbog mong katawan, nagkaroon ng glorified body na bago ang katawan mo. Lumiwanag ang iyong katawan ng iyong pag-akyat sa langit, ganun din. Mawala na po yung sakit, karamdaman sa aming mga pangangatawan at maranasan namin ang kagalingan na nanggagaling sa iyo. Taas natin ang juice. Ang juice na ito ay ang dugo ng Panginoon na siyang naghugas sa lahat ng ating kasalanan. Tinanggal niya na ang hadlang sa iyong paglapit sa Kanya. At hindi lang yun, ang dugong ito ay dumadaloy sa ating katawan, sa ating buhay. Kaya tayo'y mga anak ng Diyos. Salamat, Lord. Ibinalik mo kami sa piling ng Diyos Ama sa tulong ng Banal na Espiritu. We love you, Father, Son, and Holy Spirit. Kaya lahat ng meron dyan sa langit ay amin din bilang mga anak. Dito sa lupa, maganap. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Inumin po natin ang juice. At tayong lahat ay magbibigay. Let's give to the Lord the best offering. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. And Lord, I give you my heart. And I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, and I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, and I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Have your way. Sige, taas natin yung mga kamay. Come on. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tanggalin niyo po, Panginoon, lahat ng limitasyon, lahat ng hadlang sa aming buhay, at maranasan namin, Panginoon, yung siksik at liglig na umaapaw na pagpapala
para sa amin, sa aming pamilya, O Diyos. God, ibuhos niyo po, Panginoon, ang iyong pagpapala sa iyong mga anak, Panginoon. Na Lord, binibigyan ka ng parangal at nagmamahal sa iyo ng tunay. Alam mo ito, Panginoon. I just seen a vision, 4 na malalaking anghel na may malaking sisidlan na dala-dala at binubuhos ito. Bumubuhos ang lahat ng laman nito sa bawat isang naririto. Kaya itaas mo lang yung kamay by faith. Come on, sabi mo lang, Lord, salamat. Tinatanggap ko, Ama. Gaya ng sa langit, maganap dito sa lupa, O Diyos. Mangyari dito sa lupa, Panginoon. Ano mang mga pangangailangan, Lord. Lahat ng pagpapalang, spiritual, material, ano pa man, Lord. Ibuhos niyo po sa bawat isa. At maranasan namin dito. Thank you, Father. Salamat po sa inyong salita. Dalangin ko, pagpalain niyo po ang iyong salita. Nawa ito ay magbunga, Lord, sa bawat isa. Thank you, Lord. Dahil hindi babalik sa iyong salita mo nang walang nagaganap. Kaya, Lord, naniniwala kami, may nangyayari, Panginoon, at may nangyayari na, O Diyos. Salamat po, O God. Hallelujah. Thank you, Lord. At pagpalain niyo po ang bawat pamilyang naririto, bawat mga anak mong naririto, Panginoon. Thank you, God. No more walls, no limitations. We will experience overflowing. Overflow of your presence, overflow of the finances, overflow, O God, hallelujah, of everything that you have in store for us this 2025. Salamat po, Panginoon. Bless those who have given their tithes, their offerings, their first fruits. Lord, salamat po, Panginoon. And bless, O God, yung kakainin namin sa hapong ito, Panginoon. Pagpalain niyo para sa aming kalakasan. We give you all the glory, the honor, and the praise. This is our prayer in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. At lahat ng in love kay Lord, sumigaw ng Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige, makakaupo muna lahat. Thank you, Lord. Kikita ko kanina dyan, may 4 na malalaking anghel, may dalang malaking sisidlan, binubuhos, ganun yung lahat ng laman. Tuloy-tuloy yung pagbuhos. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. At maganap dito sa lupa yung nakita namin, Lord. Amen? Meron ba tayong mga ano? Yan. We'd like to welcome si Red Cordero. Where are you, Red? Kaway-kaway. Ayun. Welcome po. Palakpakan naman po natin si Kuya Red, si Jem Reyes. Where are you, Jem? Kaway-kaway. Hello, Jem. Yan. Okay. At si Daisy Natulan. Where are you, Daisy Natulan? Daisy? Sino yun? Kayo po ba? Yun, nasa unahan. Yan. Si Daisy at si Jane Lay Tuozo. Hello. Anong 22, di ba nandito kayo? Pati po si Daisy, ganun din po ba? Oo. Si Maria Luz Halig, tama po ba? Halig, yan, Maria Luz. Palakpakan po natin. Yan, welcome po muli. Walang pangalan, di binigay. Po. Albert Bilya. Albert, ano po? Pangalan? Albert Villarin. Hello. Yan, welcome po. Last December 22 nandito din. At saka si Yan na ba si boyfriend mo? Ano name? Nav, N-A-V. Navi, parang Nav. Parang ano yan, prophetic Nav, ano apelyido mo, Nav? Vista. Visca. Okay. Si Nav Visca. Palakpakan po natin. Yan. Okay. So, salamat po sa inyong pagpunta. At yan, ito po. Actually, January 1 to 7 ang prayer and fasting natin. Basta 1 to 7. Matik na yon. Okay. Don't be condemned kung, naku pastor, hindi ako nakapag-fasting. Okay, wag po kayo mag-alala. Marami pang susunod. At ituturo namin ito ulit. Okay. Napakahalaga nito ng prayer and fasting. Lalo na, okay,
sa ano po, yung mga hinihiling natin kay Lord, okay? Para matupad na. Alam niyo po ba, nung ako ay ikakasal, nung kami ikakasal ni Doktora, nag-fasting po ako 21 days. Tanungin niyo ako bakit? Wala po akong panggastos eh. Bagsak po yung negosyo namin. Gumagawa lang po ako ng sabon sa backyard namin. Yun lang po ang kabuhayan po namin yun. Bagsak ang negosyo ng tatay ko. Chemical engineer ang tatay ko. Pero hindi ako umasa sa kayamanan o kakayanan ng tatay ko. Umasa ako sa kakayanan at kayamanan ng tatay natin sa langit. Kaya nung nag-prayer and fasting po ako noong 21 days, yung mga hiniling po namin, nakalista po yun. Sing-sing, damit, etc., pagkain, flowers, kung ano pa, banda po ang background namin. Tumutugtog, banda. Lahat po yun, binigay po ng Diyos. Kaya nakita ko, hindi pala pera ang hadlang. Okay, kailangan mo lang matutong maglambing kay Lord. Kaya ituturo po namin ito sa inyong mga sikretong ito para mabago po ang ating buhay. Gusto ba natin yon? Kaya hindi mo pwedeng sabihin, mahirap na lang ako for life. Kasalanan mo yan kapag naging mahirap ka for life. Maaring sa simula mo, mahirap ka, pero alam niyo po, in-apply mo ang mga prinsipyo to sa buhay mo, palalaguin ka ng Diyos. Amen po ba? So, okay, prayer and fasting natin. Balik ulit, prayer and fasting. Okay, kasi may hanggang 7 pa. Ano ba ngayon? 6 ba ngayon? 5 pa. 5, okay. So may 2 araw pa. O pwede ka mag 1 day fasting lang. Ano yun? Tubig o kaya liquid lang. Iinumin mo. Wala kang kakainin, liquid lang. Okay? So, wag kang magsosoft drinks, wag kang magkakape. Baka kumulo ang tiyan mo. Okay? So, pwedeng tubig, pwedeng juice na yung totoong juice, ha? Okay. Number 3. Okay. Number 3. O kaya, pangalawa, 3 days ka magfa-fasting, 3 araw, 1 meal a day. Ibig sabihin, 1 beses ka lang kakain sa loob ng 3 araw. Okay? Siyempre, may kasamang prayer yung mga yan, ha? Kasi pag ginawa mo lang yan ng ganyan, tatawag dyan. Okay. Number 7, Pastor, hindi ako pwedeng mag-fasting, may maintenance ako, may iniinom akong mga gamot. O sige, 7 days, Daniel fast, kumain ka, pero bawal ang manok, bawal ang baboy, ang karne, isda, okay. Gulay. Pastor, pwede bang mag-extra ka pa ng kanin? O pwede, sige, mag-extra rice ka pa. Basta, bawal po ang pork, beef. Basta, bawal ang alam nyo na. Okay? So, gulay pwede. Yan. Dairy products, cheese, butter, bawal. Okay? So, yun po. And fasting, okay? Prayer and fasting. Next, ang ating Bible studies, kapag nandito kayo sa mga lugar na ito, pwede po kayong sumama. Pag Monday po, may Bible study po sa Rainbow Village, doon po malapit sa Multipurpose Hall. 4:00 ng hapon po, yan, every Monday, Rainbow Village. Next, Tuesday naman po, sa bahay po nila, ay wala si Ate Heidi, no? Sa bahay po nila Ate Heidi Bisario, sa may Sitio Labahan, bandang looban po yan. Okay? Dalhin nyo na po yung mga labada nyo. Every Tuesday po yan. Okay, next. Okay, 6 p.m. Next po, Wednesday naman po, doon naman po sa itaas ng bundok ng San Carlos, Gate 2. Yan. Doon sa may antena. Okay, sa taas. Kala Shirley Pancho, kakakasal lang po niya nung Atres. Okay. Kinasal na po si Shirley at saka si Robert, okay, nung Wednesday. Ano oras? Wednesday? Balik muna. Wednesday, masyadong nagmamadali. Wednesday, 10 a.m., umaga. Next po, Thursday naman, Bible study sa La Canaria Compound. Yan, sa Chamson Street, Kalayaan, Barangay Kalayaan, Angono, Rizal. Thursday, 2 p.m. Next naman, Friday po, yan. Friday po, kaila Kuya Jules tsaka kay Jerlyn na pamamahay sa may Bernardo Compound, Barangay Tagpos, Binangonan, Rizal naman. Friday, 6 p.m. Okay. At Friday naman po ng hapon, 4 p.m., kay Ken at saka kay Joel na pamamahay dito sa may Kandrenay, Barangay Kalayaan, Angono, Rizal. Sila po yung gumagawa ng mga paluchina. Yan, si Joel at saka si Ken. Friday, 4 p.m. Next po. Sabado naman, every other Saturday, 6 p.m. Ito po ay sa
ano ba to? Employees Village, Inter-Employees Village, Palangoy, Binangonan, Rizal, kaila Kuya Aster, kaila Pastor Aster at saka Ray na pamamahay. Saturday, every other Saturday, 6 p.m. And every Saturday naman may Women's Fellowship via Google Meet. Yan, 8 p.m. ng gabi. Okay? Ang ating prayer meeting naman ay every Wednesday, 8 p.m. via Google Meet. Okay? Wednesday, 8 p.m. Google Meet. At saka pag Wednesday naman, may midweek service ang HDP Taytay. Kung nasa ano po kayo, nasa may likod ng Meralco po yan. Likod ng Pure Gold Taytay sa may Meralco Village. Sa Dirham Street, okay, Meralco Village, Barangay San Juan, Taytay. Ang oras po doon ay alas 7 ng gabi. 7 p.m. Wednesday, okay? Next, morning watch prayer every Saturday. Dito po, 7 to 9 a.m. Sa third floor po, prayer meeting, face-to-face. Okay, meron pa? Wala na. Okay, salamat po sa inyong lahat. Salamat din sa nanonood sa ating FB Live. Pagpalain kayo ng Panginoon. And this is Pastor June Mesias. Hope to see you again next Sunday. Please like and share our broadcast para mas marami pa hong makapakinig. God bless you all.